Gusto mo bang pasukin ang ref magnet business o gumawa ng sariling souvenirs pero nahihirapan ka sa Photoshop? Huwag kang mag-alala, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng professional ref magnet layout gamit lang ang Canva. Kahit newbie ka pa, walang background sa design o estudyante na gustong magka-extra income, kayang-kayang gawin ito. No need for complex tools. Drag and drop lang tayo. Kaya tara, simulan na natin. What's up mga kalikha? Nungguryo po. Sabahan nyo ako today na gumawa ng ref magnet design and layout gamit ang Canva na app. May mga free available templates na sa Canva. Pwede mo ring i-search specific kung anong gusto mo na design, like for example birthday. Pero yung gagawin natin today is yung custom design layout na ref magnet. Sa upper left, i-click ang create plus icon, then punta sa custom size. I-set muna natin yung dimension, inches para sa unit, tsaka sa width, ilagay natin na 3.4. Tapos height, dagdagan natin ng kaunti, 3.43 para may allowance, tsaka sa height is 2.20. Huwag kalimutan ng inches na unit para high definition yung result. Tsaka click yung create. Ito na yung document size natin para sa ating ref magnet. Then proceed tayo sa first element. Punta sa elements menu. Maraming options dito, but for now sa frames muna tayo. Maraming pagpipilian. I-click mo lang, tsaka i-drag yung bar. See all. So may mga shapes at frames ready to use. Pili tayo. Ito yung trip ko. Pwede mo siyang ma-rotate. At yeah, pwede mong i-adjust yung size niya fit sa ating canvas. Ang gamit ng frames ay pwede mong ilagay dito ang any images mo na directly at automatic na mag-fit. Pwede mong i-drag diretso yung gusto mong photo or image sa Canva. Then, i-drag mo lang sa frames natin para diretso siyang mag-fit. Ayun, don't worry if hindi pa proper yung placement. Pwede mo siyang ma-adjust gamit yung rotate na options. Maikot mo siya. And eventually, pati yung size niya, pwede mo siyang ma-adjust. Pwede mong liitan, pwede mong lakihan, depende sa preferences mo na para sa iyo ay bagay sa design natin. Next is, dagdag tayo ng shape para may additional na kulay ang ating design. Balik ka lang sa menu, click mo yung shape, same options. Ito yung trip ko, rectangle lang para sa background, para pwede natin siyang i-group mamaya as isang image. Right click, send to back, at pwede mong palitan kung anong gusto mong kulay ang para sa iyo sa ating background. I-click mo ang color checker if may gusto kang makopy na color gaya nito sa ating image na background. Then pwede mo siyang manually na i-adjust base sa gusto mo na kulay. Dagdag ulit tayo na isa pang kulay. Punta tayo sa shape. Tsaka ito yung gusto ko. Pwede mo makita yung other options, see all din. May mga iba't ibang shape. But this time ito muna yung gagamitin natin. Pwede mo i-rotate. Pwede mo siyang i-adjust. Yan ganyan. Pwede mo palitan yung kulay. Pwede mong i-reduce. Change color, yung medyo dark para lilitaw ang ating subject. Right click, send backward. Then iurong ng konti. Ayan. Unti-unti nang lilitaw ang ganda ng ating design. Adjust pa ng konti, medyo lighter para ma-highlight yung ating main image. Next, maglagay tayo ng graphic elements. Punta sa elements, tsaka sa options na graphics, i-click mo lang. Then i-search mo kung anong gusto mo na image na ilagay mo sa ating design. For example, birthday. Yan, may mga options. May mga elements na graphics. Then, pumili ka lang. In this case, ito yung cake. Ang gustuhan ko, bagay sa ating kulay. Pwede mo siyang i-adjust, i-drag sa tamang position. Dagdag pa tayo ng isa. Hanap uli. Ano kaya mas maganda? Ito. Oops. May watermark, hindi ito pwede pagkat ito ay para lang sa mga paid users. Hanap tayo ng free. Search ulit, type mo specific like teddy bear. Ayun, may maraming options. Pili tayo yung free lang, yung walang crown na icon, kasi yung may crown na icon is magbabayad tayo pag gamitin natin yan. Ito, parang wala. Tsaka cute, pwede sa ating color theme. Ayan, pwede mo siyang i-drag, itabi natin sa cake. Medyo bare pa dito banda, dagdag pa tayo ulit ng isa pang graphic. Like, let's say, birthday balloons. Yun, so maraming options. Mamili tayo ng bagay sa ating color theme. Ito, pwede ito. Medyo malaki, but don't worry, pwede mo siyang ma-adjust. Lagay natin ulit sa likod.
send to back. Isa pa, right click, layer, then send to back. Ayun. Pero medyo umaagaw siya ng pansin sa main image natin. Pwede natin i-reduce yung opacity niya, transparency, para parang background lang yung dating. Ayan. Medyo bare dito banda sa my main image natin. Dagdag ulit tayo ng isa pang element. Search, like let's say star. Yun, sparkling star. Hanap ulit sa options, yung walang crown, libre. Ito, maganda ito. So yan, click natin. Oops, Ctrl Z para undo. I-lock muna natin itong unang frame natin para hindi na malagyan ng other elements. Ayan, perfect. Pwede mo rin siyang i-unlock right afterwards kung gusto mo siyang palitan. I-flip natin itong star sa may taas na option. Click mo yung flip, then horizontal reverse. Ayan, pwede mo siyang i-rotate na bagay sa iyong preferences. Again, see to it na maganda siyang tingnan at hindi nag-aaway-away yung ating mga elements. Next is ating text. Left tab menu, i-click mo yung T. May mga options dyan, but dito ako sa may add text. Ayan, type mo lang anong gusto mo. Dito, happy 5th birthday. Upper tab menu para sa properties ng ating text. Pwede mong palitan yung font style. Dito sa may box, type mo lang yung gusto mo na type ng font. Like in this case, script. Lalabas sa mga options. Pwede ring serif. Ayan. Pwede ding sans serif. Ikaw nang mamili para makapili ka ng mas magandang font para sa design natin. In this case, sa main text natin sa happy 5th birthday, script. Hanap tayo ng script. Ito, hindi pwede, may automatic preview siya. Ito, ayan, pwede na ito, magandang tingnan, bold, tsaka pwede mo siyang ma-adjust yung size. Adjust natin ang color sa upper tab menu, yung may rainbow na palette. Pili ka lang. Tsaka maganda itong Canva kasi nagbibigay siya ng automatic color palette based sa mga images natin. Ayan, sa cake, sa pictures, even sa balloons natin. I-fit mo lang kung anong gusto mo na kulay. Dito sa effects menu, ma-explore mo yung iba't ibang characteristic ng ating text. May shadow, may glow, may stroke, may glitch. Ayan, pwede mo siya i-click para makita mo yung preview. At ito yung gusto ko, yung outline, stroke. Pwede mo palitan yung kulay para lilitaw yung text natin. Ayan, pwede mo rin ma-adjust yung thickness niya, yung ating stroke line para sa ating text. Finalize natin ang color. Ayan, pink, mas maganda. Nice, pwede mo i-adjust for final. Then, pwede mo siyang i-drag para ma-duplicate or right-click, click, duplicate. Then, i-type mo yung pangalawang text natin, birthday. Ayan. So, happy 5th birthday. Pwede mo siyang i-group, click, shift-click para mag-group at masabay mo itong ma-adjust as one image. Dagdag ulit tayo ng isa pang text para sa ating date. Type mo lang, yan, May 27, 2026. Palitan mo rin yung font para may hierarchy yung design text natin. Mas madaling ma-recognize. Dito, sans serif yung aking ginamit. Pili ka lang sa options. Marami. Ito, ayan, pwede ito. Be Vietnam. Pwede mo siyang i-bold. Adjust mo lang yung size, tsaka color. Ayan. So, i-drag mo lang for proper placement. There you go. Next is para sa pangalan ng ating celebrant. Ayan. So, type natin. Name niya pala ay si Amara Marie. A nice name. Palitan mo yung font style para may distinction. Type mo lang yung script. Again, maraming options na pagpipilian. Depende na lang kung ano yung mas bagay sa taste mo. Dito yung ginamit ko is ito. Pwede na ito. Medyo bold siya. Adjust na lang natin ang size. Tsaka pwede natin siyang i-rotate. Proper placement dito banda sa main image natin. Ayan. Adjust ng konti. Siyempre, palitan natin yung kulay. Same procedure sa taas.
pili ka lang ng magandang kulay para lilitaw yung name niya. Bagay yung yellow, lagyan na natin ng stroke na black. Then voila, counting rotate, perfect. Ayan, may layout na tayo at design para sa ating ref magnet. Next is i-select natin lahat ng elements, yung background at lahat as a group, ready for transfer sa ating next document para sa preparation natin sa printing. Select all, right click, then press lang yung copy. Proceed tayo sa file para maka-create ng bagong documents. Click file, create new image, then punta tayo sa print option. Yan, ito yung A4 yung ginagamit ko kasi yung paper size natin para sa magnet print is A4. So ito na yung document natin, paper size na. I-paste lang natin yung kinapi natin kanina. Ayan, right click, paste. I-drag lang para maiwasan yung danger zone, yung allowance para safety yung print image natin. Duplicate, paramihin natin mga 5 sa side na ito. Then copy yung unang 5 nagawa natin para ma-duplicate at ilagay natin sa opposite na side. Ayan. Make it 10 sa isang pirasong papel para sa ating ref magnet. Next, i-download natin upper part para mas ma-maximize yung printing properties and options. Click natin itong download. Dito sa may box, instead na PNG, i-click natin yung PDF for print. Ayan, okay na ito dito. Sa baba, yung color profile, maganda sana itong sa MYK, but may bayad. As of now, okay na itong RGB. Then, click mo lang yung download. Hintayin lang matapos. At yan, may PDF file ka na, custom design, ref, magnet. Ayan, so click natin yung PDF. Nice. So, from here on, pwede mo na itong directly na i-print sa printer natin. Nasa description ang link para sa free template natin sa ginawa nating design for this project. Sana'y natulungan ka sa video na ito kaprinta. Like and subscribe and watch out sa next video natin kung paano iprinta at i-assemble ang ref magnet. Hanggang sa muli, salamat po. Bye-bye!